Hallelujah. Praise the name of Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa iyong kabutihan. Kami ay nakaraos sa araw ng Miyerkules at ngayon ay Wibes! Hallelujah! Praise God sa kanyang kabutihan. Thank you, Jesus. It's Thursday morning, July 24, 2025. Praise God sa kanyang kabutihan. Salamat sa Diyos. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Yes, Jesus. Thank you. Thank you sa iyong kabutihan. Thank you sa iyong pagmamahal, Father God. Thank you. Lord Jesus, salamat po sa iyong kabutihan. Hallelujah. Panginoong Jesus, sa bawat sitwasyon ng aming buhay, sa bawat pagsubok, ikaw ang aming kinikilala. Ikaw ang aming sinasamba. Ikaw ang aming itinataas. Sa lahat ng mga kahinaan, ikaw ang nagpapalakas sa amin. Ang iyong mga pangako, ang nagpapalakas sa aming mga puso upang manatiling tumakbo sa aming takbuhin, sa aming katawagan. Panginoong Jesus. No turning back, Lord Jesus. No turning back po para sa iyo, Panginoong Jesucristo. Dahil inihandog mo ang iyong buhay para sa amin. Kaya, anumang mga pagsubok, anumang mga kabigatan, ang aming nararanasan, walang-wala yan sa hirap na dinanas mo, Panginoong Jesucristo, para sa amin. Kaya nararapat lamang na hindi ka namin sukuan, Lord. Hindi kami susuko sa anumang mga kahinaan, sa anumang discouragement ng buhay. Hindi kami susuko dahil hindi kami nag-iisa. Kasama ka namin, Panginoong Jesucristo. O hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay July 24, 2025. Thursday morning here in Houston, Texas. Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers, welcome dito sa ating live.
Ayan. So, tayo ay nandito. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Fresh from the bed. Nag-ice na naman si Tita Vits. Ice, baby. Para walang mga blemishes. O, diba? Fresh na fresh. Dahil sa ice, baby. Praise the Lord. Salamat sa kanyang natural na provision. Kaya mag-ice lang tayo mga ka-Team Jesus. Ice. Para sariwa ang ating mukha. Glowing. Dahil tayo ay mga anak ng ating Panginoong Jesucristo. So ito ang ating uniform for today. Be the light. So tayo dapat ang maging ilaw ng sanlibutan, sapagkat si Panginoong Jesucristo ang ilaw ng sanlibutan, at kung tayo ay tumanggap na sa Kanya, naniwala sa Kanya, tinalikuran natin ang ating mga kasalanan, naniwala tayo sa Kanya, tinanggap natin Siya bilang ating Diyos at tagapagligtas, ang Kanyang ilaw ay nasa atin na rin. Kaya tayo dapat ay maging ilaw, be the light. So, tayo dapat ang maging, maging good model, good influence sa iba, lalo na sa mga wala pang Diyos. Okay? So, yan dapat ang ating gagawin, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Be the light. Yan ay nasa Matthew 5 verse 14. Be the light. So, tayo bilang mga Kristiyano ay ingatan natin ang ating testimony na hindi makatisod sa iba. Lalo na sa mga bago pang nakakilala kay Panginoong Jesucristo at baby pa sila at limitado sila sa kanilang pag-uunawa tungkol kay Panginoong Jesucristo at maaring tumitingin sila sa atin bilang kanilang mga modelo. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga pinanggagawa, sa ating mga ikinikilos, lalo na sa ating mga pamilya na tayo ang naging ilaw sa kanila. Oh, hallelujah. God is good all the time, and all the time, God is good. Yes, Jesus. So, magpuri tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Yan na kayo? Nasaan na kayo? Pagising sa umaga, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya.
nag-uumapaw ang aking saya. Pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Andito po kami, ang aming mga buhay, ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang aming mga kaluluwa, ang aming lakas. Ito po ay aming iniaalay sa inyo, Panginoong Jesucristo. Kayo ang nag-alay ng buhay mo para sa aming mga kalikas, para sa aming mga kasalanan, upang kami ay mailigtas, upang kami ay magkaroon ng panibagong buhay. Kaya nararapat lamang ng mga buhay din namin aming ialay sa iyo, nang sa ganun po, magamit mo ang aming mga buhay habang kami ay malakas pa para sa iyong kaharian. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Diyos Ama, linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. Oh, hallelujah. Patawarin mo kami sa nagawa namin kasalanan sa araw ng Miyerkules, kung ano man po yung mga masama naming iniisip, masama naming nararamdaman, maging mga masasamang salita na lumabas sa aming mga bibig, o kaya nanakit kami ng aming kapwa, patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Hayaan mong ang iyong banal na Espiritu ang mag-rebuke sa amin, sa aming mga kasalanan na ginawa, upang patuloy naming lakaran ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. O hallelujah. Yes, Lord. At dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanlait sa amin, nanloko sa amin, nanira sa amin. Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Oh, hallelujah. Yes, Father God. Thank you. Thank you, Father God, sa iyong kabutihan. Thank you that you are in control of everything. Hallelujah. Maraming salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa pagpapatawa din sa mga taong nagkasala sa amin, Lord. Katagpuin mo sila nang sa ganun ay sila rin ay makakaranas ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-unawa, ng iyong kalinga, ng iyong mga pagpapalang, siksik, liglig, umaapaw sa mga taong naniniwala sa inyo. Oh, hallelujah. Yes, Lord, we welcome your Holy Spirit in our midst today. You said in your word, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So we welcome your Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands.
drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Ikaw ang Diyos na buhay at walang iba. Nararapat lamang na ikaw ay aming sambahin sa espiritu at sa katotohanan. O hallelujah. Hayaan mo ang iyong banal na espiritu ang mangungusap sa amin. Andito ang buhay ng iyong lingkod. Itago mo po ito, Panginoong Kristo, sa iyong cross, upang hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang iyong kabutihan, ang iyong pag-unawa, ang iyong pagmamahal, ang kung sino ka bilang Diyos. O hallelujah. At dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At bigyan mo kami, Panginoong Kristo, ng maayos na internet connection, strong internet connection sa lahat po ng mga nandito, upang sa ganun po ay mairaos namin ng maayos ang iyong Bible study at maintindihan namin ang mensaheng nais mong parating, at ito'y aming magagamit sa pang-araw-araw naming buhay bilang iyong mga mananampalataya. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. At lahat ng papurit parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord, Jesus Christ. Okay, mga kating Jesus, nasa na ang inyong mga Biblia? Dahil dito tayo sa Hebrews. So, ito ang pinag-uusapan natin noong nakaraang araw ay ang pagkilos ng ating pananampalataya, faith in action. At ito, ang binigyang pansin dito ay ang mga sabihin nating tapat, no, na mga tagapaglingkod o mga anak ng ating Panginoong Diyos Ama. Unang-una dito ay binigyang pansin si Abel. Si Abel ang kanyang sakripisyong, no, sakripisyo na ibinigay niya yung best niya sa kanyang paghalad o paghandog sa Panginoong Diyos Ama. Si Enoch na naglalakad ng matapat sa harap ng Diyos. Si Enoch ay isang evangelist. Kasi ang sabi dito, sabi dito, hindi na siya nakita pa dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. So, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya, dahil ang sino mang lumapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbigay siya ng gantimpala sa mga taong humanap sa Kanya. Kaya, dahil sa kanyang pananampalataya, nalugod ang Diyos si Enoch, kaya siya ay hindi namatay, kundi siya ay na-rapture. So bilang mananampalataya kay Panginoong Jesucristo, dapat tayo ay maniwala at hindi tayo magdadalawang isip. Kaya nga yung mga sinasabi nating, siguro may plano ang Diyos sa buhay ko, siguro sana all, o sana, yan ay hindi sa Diyos. At hindi tayo karapat-dapat na sagutin ng Diyos sa ating mga dasal sapagkat nagkakaroon tayo ng pagdadalawang isip. So yung mga patayin natin yung mga sana all, patayin natin yung mga sana, patayin natin yung mga siguro, maybe, patayin natin yan. Sapagkat yan ay hindi
sa Diyos. Yan ang mga masasamang espiritu na nanggagaling sa kaaway ng Diyos. Okay? So, yan si Enoch. Tapos si Noah, siya, nalugod ang Diyos sa kanya sapagkat kahit hindi niya nakita na magkakaroon kaya ng baha, sa loob ng higit 100 taon ay naghintay si Noah, diba? At sumunod siya sa kalooban ng Diyos kahit na wala siyang nakikitang baha. At ito naman si Abraham, sinunod niya ang utos ng Diyos na ihandog ang kanyang anak sapagkat siya ay naniniwala na God will provide. So diba? Kaya kung pag sinabi ng Diyos na ibigay mo yan, ihandog mo yan, at huwag mong isipin, paano naman kami, Lord? Wala na kaming natira. Ang laman na lang ng aming bank account, $33. $33, Ano nang mangyayari? May mga babayaran kaming bills. Sabi ng Diyos, He will provide. Diba? Kaya, yes, Lord. Pag sinabi ng Diyos, i-release mo yan. Yes, Lord. So, ano na, ang nangyari, to God be the glory, nabayaran na ang Range Rover ng Diyos, fully paid na siya, at may diniposito ang bank, ang Progressive, may diniposito sila yung insurance ng sasakyan, kasi nga, nagbabayad tayo niya ng $450 a month, no, yung insurance ng mga sasakyan, full coverage yan. So, praise the Lord na nagbabayad tayo, o di ngayon na fully paid natin yung Range Rover, although wala na tayong Range Rover, wala na ang sasakyan ng Diyos, but give thanks to the Lord for everything, for He is good at all times. So, wala nang naiwan doon sa bank account namin, $33 na lang. Pero kahapon ay nag-direct deposit ang Progressive ng $1,030. O, diba? Mayroon na namang laman. Ganun lang kasimple yun. At sinabi namin sa Panginoon, O Lord, ito na po ang iyong pera. Anong gusto mong gawin namin dito? Sabi naman ng Holy Spirit, okay, padalhan mo na yung magpapakasal. Kasi nabaptis mo na yung ang magka-partner na yon, padalhan mo na yon para maayos mga papel nila. Ito, padalhan mo ganito, yes, Lord. Ganun lang yung kasimple, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. To God be the glory. So, ayan. Kahit si Abraham ay sumunod, no? Sumunod siya sa pangako ng Diyos sa kanya na umalis sa kanyang tahanan, doon sa kanyang mga magulang, pamilya, kapatid, para sa ganoon ay sundin kung saan siya dadalhin ng ating Panginoong Hesukristo, ng Diyos Ama. So, ayan na lahat ng tao namatay. Ayan, no? Maganda ang mensahe ng Diyos sa atin dyan. Ni Abraham. At dahil, dito tayo sa 20, dahil sa pananampalataya, binasbasan ni Isaac sina Jacob at Esau para maging mabuti ang hinaharap nila. So, bilang mga magulang, kahit hindi pa natin alam kung ano man ang mangyayari sa ating mga anak, yan nga, at mayroong kapangyarihan ang ating deklarasyon. Kaya mga magulang, sa halip na ang inyong mga anak ay sabihin nyo, pasaway talaga tong batang to. Tigas talaga ng ulo, ganito talaga. Dapat, mga ka-Team Jesus, sabi dito sa 20, dahil sa pananampalataya, binasbasan ni Isaac sina Jacob at Esau para maging mabuti ang hinaharap nila. Ituloy natin to, hindi pa to tapos So mga magulang, ang inyong mga anak ay dapat ideklara ninyo ang kabutihang mangyayari sa mga buhay nila. Mamaya magpatuloy tayo, basahin muna natin ang salita ng Diyos hanggang sa matapos tayo, okay? So basahin natin. Dito tayo sa Hebrews chapter 11 verses 21. 21 to, tapusin natin to. 21 to
40. Okay? So, basahin natin. Dahil sa pananampalataya, binasbasa ni Jacob ang mga anak ni Jose bago siya namatay, at sumamba siya sa Diyos habang nakatukod sa kanyang tungkod. Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose nang malapit na siyang mamatay na aalis ang mga Israelita sa Ehipto at ipagbilin niyang dalhin nila ang mga buto niya kapag umalis na sila. Dahil sa pananampalataya, hindi natakot sumuway ang mga magulang ni Moises sa utos ng hari, sapagkat nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananampalataya, nang malaki na si Moises ay tumanggi siyang tawaging anak ng prinsesa ng Ehipto. 25. Mas ginusto niyang makibahagi sa paghihirap na dinaranas ng mga taong sakop ng Diyos kaysa lasapin ang mga panandaliang kaligayahan na dulot ng kasalanan. 26. Itinuring niyang mas mahalaga ang maalipusta para kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto dahil inasam niya ang gantimpalang matanggap niya. O hallelujah. 27. Dahil sa pananampalataya, iniwan ni Moises ang Ehipto at hindi siya natakot kahit na magalit ang hari sa kanya. Nanindigan siya dahil parang nakita niya ang Diyos na hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya niya, dito tayo sa 28. Dahil sa pananampalataya niya, sinimulan niya ang pagdaraos ng pista ng paglampas ng anghel, the feast of the Passover meal. Inutusan niya ang mga Israelita na pahiran ng dugo ng tupa ang mga pintuan nila para maligtas ang mga panganay nila sa anghel na papatay sa mga panganay ng mga Ehipsyo. 29. Dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula na parang dumadaan sa tuyong lupa. Pero nang sinubukang tumawid ng mga humahabol sa Ehipsyo, nalunod sila. 30. Dahil sa pananampalataya, gumuho ang mga pader ng Jericho matapos itong ikutan ng mga Israelita sa loob ng 7 araw. Okay, so dito muna tayo. Diyan lang daw tayo. Hanggang diyan lang tayo. Hatiin lang natin. Dito lang tayo sa from 21 to 30 lang tayo mga katimdisas. 7, 24, 25. Hanggang sa 30 lang tayo mga katimdisas. 30, 7, 24, 25. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong kabutihan. Maraming salamat po sa mga salita na inyo ibinahagi sa araw na ito. Tulungan kami na maintindihan namin ang mensahe na ismong parating. In Jesus' name, amen. Okay, so Hebrews 11:21 to 30 lang tayo mga katimdisas. Dahil yun ang sabi ng Holy Spirit, hanggang doon ka lang, hanggang dito ka lang. Sapagkat mahaba pa, marami pang mga aralin, no? Ang dapat nating bigyang pansin dito sa Hebrews 11, marami doon na tungkol sa pananampalataya ng isang tao, ng isang taong pinili ng ating Panginoong Diyos Ama na naging kalugod-lugod sa Kanya. Oh, hallelujah. So, dito tayo sa 21 to 30, mga katimdisas. So, balikan muna natin itong verse 20. Kasi kasama ito dito sa mensaheng nais niyang iparating. Dahil sa pananampalataya, binasbasa ni Isaac, sina Jacob at Esau para maging mabuti ang hinaharap nila.
So yun na nga, kanina ay nagsalita na ang banal na Espiritu, nag-umpisa nang magsalita na bilang mga magulang, si Isaac ay magulang nila ni Jacob at ni Esau. So bilang mga magulang, binasbasan niya ang kanyang mga anak upang sa ganoon ay magkaroon ng mabuting hinaharap, mabuti ang hinaharap nila. So ngayon, ano ba ang nais na ipahiwatig ng banal na Espiritu? Kasi tingnan ninyo dito sa 21, sabi sa 21. Dahil sa pananampalataya, binasbasan ni Jacob ang mga anak ni Jose bago siya namatay at sumamba siya sa Diyos habang nakatukod sa kanyang tungkod. Okay. So kung titingnan ninyo diyan ang dalawang verses, ito, yan ay, makita ninyo diyan na bilang mga magulang, si Isaac ay mga magulang ni Esau at ni Jacob. At dahil alam natin na si Jose ang paboritong anak ni Jacob, 'di ba? Naalala ba ninyo 'yan, na yung ang kwento tungkol kay Jose na kung saan siya ay nanaginip na ang kanyang mga kapatid daw ay nagbow down sa kanya at binigyan siya ng kanyang ama ng isang costume o ng isang balabal na puno ng maraming kulay na espesyal sa 12 na mga anak ni Jacob, ay si Jose lamang ang binigyan niya ng ganoong espesyal na balabal. So makikita natin dito ang pagbasbas ng mga magulang sa anak at ng mga grandparents sa kanilang mga apo. Oh, di ba? So may mga apo, kung may mga apo tayo. Oh. So ngayon, bigyan na muna natin ng pansin ang pagiging magulang. So alam natin na ang mga anak na ibinigay ng Diyos sa atin, hindi man natin yan atin, di ba? Sila ay mga regalo ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, na kung saan ito'y obligasyon natin at katungkulan natin na alagaan itong mga batang ito, palakihin ng maayos, no? Bigyan ng kanilang mga pangangailangan, suportahan. Kaya nga dapat kasi pag mag-aasawa tayo, mayroon yang tinatawag na seminar. Ito ang obligasyon mo bilang ama, bilang ina, magkaanak kayo, ganito, ganyan. Yun dapat nakaayos ba? Kaya nga mayroon pang tinatawag na engagement, para sa ganoon ay maintindihan ninyo ang isa, magkasundo kayo, kung magkaanak kayo, mga anak ninyo, hindi nyo mapabayaan, ganun yun eh. Pero dahil sa kapusukan ng tao at dahil sa laman ng tao, ang nangyari ay bago pa magpakasal ay babuntis muna. Oh, inabuntis na di wala nang magawa, magpakasal. Ngayon, nagpakasal, hindi naman nagkasundo, maghiwalay din. So, yung mga bata rin, ang mga anak din ang naaapektuhan. Maliban na lang kung nagkasundo ang ama at ina na magiging parents pa rin sila kahit hindi na sila magkasama. No? So, yun. Tingnan ninyo si Jacob bilang, si Isaac bilang ama ng kanyang dalawang anak. Binasbasan niya ang kanyang mga anak para magkaroon sila ng mabuting hinaharap. So may mga anak, na maaaring may mga anak kayo, may mga anak tayo na matigas ang ulo, ganito, ganyan. Sa halip na ibasbas natin sa kanila ang kabutihang salita, mabuting salita,
tayo bilang mga magulang, bilang mga tao na may init sa ulo, ganyan, ang lumalabas sa ating mga bibig ay ang mga negatibo. Matigas na ulo mo, wala kang respeto, ganito, ganyan ka, ganito ka, ganito ka, ganito, ganito ka. Tandaan natin, there is power in our tongue. Mayroong kapangyarihan ang ating mga bibig. Ang ating mga dila, no? Ang mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. So sinabi mo sa kanya, wala kang respeto. Oh, matigas ang ulo mo. Bubo ka, hindi mo na unawaan ang mga sinasabi ko, ang mga ganito ko, at iba pang mga negatibo. Dahil lumabas yan sa bibig mo, hindi yan blessing, mga kapatid. Yan ang tinatawag nating curse o kaya'y sumpa. Ang tigas talaga ng ulo mo, ang ganito, ganyan. Pag mayroong tukso ang demonyo sa'yo na magsabi ng ganyan, i-rebuke mo kaagad. Tandaan natin, itong mga batang ito ay hindi atin. We do not own these children. We are just stewards of these children. Mga steward lang tayo. Hindi tayo nagmamay-ari ng mga batang ito. So, anong ginawa natin? Anong ginawa nyo bilang mga magulang? Ang tigas talaga ng ulo mo? Hindi ka makaintindi? Bobo ka. Ayan. So, sino sa palagay ninyo ang sinasaktan ninyo? Ang mga anak nyo, kaya nagre-rebuilde yung mga anak ninyo sapagkat hindi kayo magulang, hindi kayo marunong. Mga magulang na naging magulang pero hindi karapat-dapat na maging magulang. Ako ang anak, ako nanay nyo, akong tatay nyo, ako mga magulang nyo. Akala mo naman kung sino kang magaling. Ha? Sino kang magaling na nag-aalaga, nagmumold ng mga batang yan? Kaya rebuke Israel tayo. Tingnan ninyo si Isaac. Binibless niya ang kanyang mga anak upang magkaroon sila ng mabuting hinaharap. Oh. So tayong mga magulang, sa araw-araw, kaya nga, di ba, habang natutulog yung mga anak nyo, isa-isa kanyang puntahan yan. O kayo ay mag-asawa na alam nyo ang katotohanan, mas mabuti two is better than one. So kayo mag-asawa, puntahan nyo, give time para sa mga anak nyo, ipagdasal ninyo sila. Panginoong Jesus, tinataas namin itong iyong anak na si ganyan. Ganito, ilihans ninyo, dinideklara namin ang iyong mga pagpapala sa kanya, ang iyong ganyan, na maging mabuting bata siya, masunurin. Ganon dapat ang gagawin ng mga anak, ng mga magulang. Hindi yung kayo mismo ang gumagawa, ang nagdideklara ng pagsumpa sa mga anak nyo, sa mga batang ibinigay ng Diyos sa inyo. So, yan o, si Isaac nga. Binilis niya si Jacob at si Esau para maging mabuti ang kanilang hinaharap. So, tinataas natin araw-araw. Halimbawa kami sa mga bata, walang araw na hindi ko sila, mga palangging, alin na kayo, mag-pray na tayo, ganyan. Pinaparinig ko sa kanila, Panginoong Jesucristo, tinataas ko sa inyo ang mga batang ito, ang mga anak mo, they are your children. Tulungan mo sila, gabayan mo sila, hayaan mong ang iyong karunungan, ang mapapa sa kanila, ang iyong banal na espiritu, ang kanilang maging gabay, upang sa ganoon masunod nila ang iyong kalooban, kung anuman ang iyong katawagan sa bawat isa nila. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Hindi yung ang puro na lang ang puro na lang natin. Nasa pagdidisiplina natin yan eh. At ang pagdidisiplina natin
ay hindi sa pamamagitan ng ating pride, sa pamamagitan ng in-insist natin na tayo ay mga magulang, na tayo ay mga ganito, na tayo ay mga ganyan. Hindi. Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa iyong mga anak? They are your children. So kapag dinideklara natin na they are your children, give us the wisdom how to manage these kids. They are your children. Ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng paraan, ng kaalaman, paano natin i-handle itong mga batang ito. Dati nga, malapit nang mag-birthday yung aming miracle baby, si Ed Benedict, ay miracle baby yan eh. Na sinabi ng doktor na palagi yan siyang nagsisisure dahil nga yung head niya nung bata pa siya, dahil nga ako nagtatrabaho at saka sa Papa Edgar, ang mga kasama lang nila noon ay yung mga kasama namin sa bahay. So hindi siya nabantayan at diyan sa simento na ano yung ulo niya, na magok siya dito ba. Kaya ito yung isa yun sa naging dahilan. At ang sabi ng doktor sa amin ay, ang batang ito, kasi palagi kami nandun sa emergency, dinadala namin siya nung bata pa siya, 1 year pa siya, 1.5, ganun, 2 years, dinadala namin dahil palagi siyang nagsisisure. So ang sabi ng doktor ay, itong batang ito, pag hindi siya, ang aking nito sa kanya, ang kanyang tagal ba? Ang tagal lang sa kanya ay 7 years. Pag hindi siya umabot ng 7 years, yan, hanggang doon lang ang buhay niya. 7 years. Tapos, pag after 7 years ay makalampas siya, ayan, himala yan ng Diyos. Kasi palagi siyang nagsisisure, palagi siyang nasa ospital kami palagi. Baby pa lang yan. No? So yun, ang nangyari. Kasi nga, nagtatrabaho kami pareho. Yan yung dilema ng mga magulang na parehong nagtatrabaho para makasuporta sa mga anak. So yun, nang dahil sa pananampalataya, tinayuan ko ang aking pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. At ako'y naniniwala ng aking anak, ang kanyang anak, ay pagagalingin niya para sa kanyang kapurihan. Nung si Edben ay nag-kindergarten, na siya ay 5 years old na nag-umpisa siyang mag-kindergarten, pinasok namin siya sa isang Christian academy, no, doon sa Baptist Christian School. So doon sila nag-aral. Pinasok namin sila. Ang sabi ng teacher doon sa kindergarten 1, ang sabi ng teacher, pinatawag ako, Mrs., yung iyong anak, ADHD yan. ADHD, nag-diagnose siya ng ang aking anak daw ay ADHD, mayroong deficiency, attention deficit syndrome yan eh. Bakit? Kasi ito siya ay talagang hindi siya nakaupo lang. Punta siya doon sa mga kaibigan, mga kasama niya, nandidisturbo siya, tapos ingay siya ng ingay, ganun siya ng ganun, ganyan, no, 5 years old, ganun. Sabi ko, ma'am, ganito po kasi yung sitwasyon ng anak ko. Nung maliit pa siya, na ganun siya, so, itong nangyari sa kanya. No? Sabi niya, kailangan mong ipagamot siya, kailangan mong painumin siya ng mga gamot, to control him, to ganyan. Sabi ko, no, hindi ko hahayaang sa maliit pa, bata pa yung anak ko, ay maging dependent na siya sa mga gamot. Kaya pinagdasal ko, patuloy akong naniniwala na ang Diyos ang magpapagaling sa kanya. To God be the glory. Ngayong July 30 ay magiging 2005 man siya. Isinilang. Ngayong July 30 ay magiging 20 years old na siya.
Siya ay nasa kolehiyo na, God willing, nasa second year college na siya, kumukuha siya ng computer, I think kinukuha niya dahil yun yung batang yun na kahit hindi pa marunong magbasa, kahit siya ay 4 years old pa lang, 3 years old, 4 years old pa lang, kinukuha niya yung aking cellphone, parang marunong na siya, alam na niya kung saan makikita yung ganyan, pindot-pindot na siya, kikita niya na lahat. Sabi naman ng kaibigan kasama ko sa university, itong anak mo ba ay marunong magbasa? Hindi. Wow, para namang marunong magbasa, ang galing-galing niyang sa mga gadgets, mga ganyan. Marunong nga siya, magaling nga siya. O see, hallelujah, to God be the glory. God willing, maging 20 years old na siya. Na nag-diagnose siya ng ganyan, may brain injury, nag-diagnose siya ng ADHD. But nothing is impossible with the Lord. The Lord healed him. To God be the glory. O ganun yun. Yun ang pananampalataya. Tayong mga magulang na ginamit ng Diyos para sa mga batang ito, kailangan nating ideklara ang kabutihan para sila ay magkaroon ng maayos na hinaharap. Piliin natin na sila ay ipagdasal at ideklara ang mga mabubuting mangyayari sa mga buhay nila. Hindi yung palagi ka na lang nagdideklara ng mga masasamang sa mga anak mo. Dahil galit ka, dahil inis ka, dahil ganito ka, dahil ganyan ka. Yes, Sharon. Yan siya, Sharon. Yung batang binabantayan ninyo dati, Sharon. Yun yung bata pa siya, wala pang 1 taon, 1 taon kalahati, 2 years siya, ganon, palagi kami nasa ospital. But God is good at siya ay pinagaling. No? So, ganon yun mga ka-Team Jesus. Tayo, mga magulang. Hallelujah. Ideklara natin ang kabutihan para sa mga anak natin. Kung sila ay matigas ang ulo, sabihin natin, Panginoong Diyos, I rebuke ng katigasan ng ulo ng anak mong ito. I declare, Lord God, obedience and humility sa puso ng batang ito. Ganon dapat ang gawin natin. No? Mga ka-Team Jesus, ganon dapat ang gawin natin. Ang pagdideklara ng kabutihan. Kung ano man ang nakikita ninyo diyan sa batang ito, ang batang ito ay maramot. Mayroon siyang, hindi siya maramot, may espiritu siyang pagiging maramot. Saan niya ba nakuha yung pagiging maramot? Gayong yung mga batang yan, wala naman niyang alam kung ano ang pagiging maramot. Nakuha niya yan galing sa inyo. Kayo ay mga mararamot. Kaya ang mga anak nyo ay naging maramot din. To God be the glory. Itong mga batang ito, lalo na doon sa kanyang ama, sa kanilang ama, nakikita nila yung kanilang Papa Edgar. Doon kami nakatira sa compound, yung kanyang Papa Edgar. Very generous yun. Sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga magulang, sa kanyang ganyan. Yun ang nakikita. Ako rin ganun din sa aking mga magulang, sa aking pamilya. Yun ang nakikita nila. Kung sino ang pumupunta sa bahay. Everyone is welcome. Kahit anong merong pagkain dyan, kumain kayo. Paghati-hatian natin ang mga pagkain kung anong mayroon. Kaya yung mga bata, ganun din ang kanilang nakikita, ganun din ang mangyayari sa kanila kung ano ang nakikita nila. Nagiging sila yan, kung paano natin sila hinubog, yun ang mangyayari sa kanila. Yun ang nakikita nila sa iyo eh. Maramot ka eh. Ang bibig mo ay daldal ng daldal. Ang bibig mo ay palagi na lang puro masama ang lumalabas. Kaya ganun din ang mga batang yun. Ang kalalabasan nun. Tapos sabihin mo, sinungaling ang batang to ah.
Rebuke yung pagiging sinungaling. Lord, ibigay mo po sa kanya ang espiritu ng katapatan. Kaya ako, pagdating sa pera, sinasabi ko yun sa mga bata, ano pangangailangan nyo? Ganito, sabihin nyo lang ang pangangailangan nyo. Kung ano, mama, may sukli, kasi ganito, ganyan. Okay, anong gusto mong gawin yan sa sukli na yan? Siya, akin na po. Okay, sa'yo na. Ganon yun para sa ganon hindi sila magsinungaling. Sige, magkano ang sukli? Ganyan, hatian natin. Sa'yo ang kalahati, akin ang kalahati. Anong kailangan? Tama na ba yan? Kulang po kasi magbibili ako ng ganito. Ganyan, sige, sa'yo na buo. Para hindi sila magsinungaling. At kung saan sila pupunta, magsabi kayo, pinapaliwanag natin yan sa kanila, magsabi kayo, saan kayo pupunta mga anak? Dahil hindi biro ang pagiging mga magulang. Kung ang mga anak ay wala pa sa inyong mga tahanan, kung saan-saan pumupunta, at hindi namin alam, hindi madali langga. Hindi ako mapalagay kung saan na kayo, hindi pa kayo nakauwi, hindi ko alam kung saan kayo pumunta, kaya huwag kayong umalis na hindi kayo nagpapaalam. Kailangan kung umalis kayo, may pupuntan kayo, mga kaibigan nyo, kailangan alam ng kapatid nyo yan, sino ang makasama ninyo, para may makontak tayo kung ano man ang mangyayari, God forbid. So pinapaliwanag natin yan sa mga bata, hindi natin yan pinapagalitan, pinapaliwanag natin yan, lalo na sila, mga malalaki na ngayon, mga binata na ngayon. Pagagalitan mo ba yan? Hindi na yan magsasalita sa'yo. Kaya, may lakad kami ng aking mga kaibigan. Saan kayo pupunta? Doon kami mag-break kasi, semestral break. So, yung mga kaibigan ko ay gusto silang pumunta sa beach na ganito. Okay, so sino naman yung mga kaibigan mo? Alam mo ba kung sino-sino yan, ha? Alam ninyo na meron kayong limitasyon at bawal sa inyo na uminom o magdruga o maganyan. Si mama naman, di naman ako pipili ng mga kaibigan na ganyan. Or praise the Lord. So, anong gusto mo? May intense kasi na ganyan, may bayarin kami na 1,000 dahil ganyan doon. Okay. So, paano yun? Paano ang pagsakay ninyo? Paano ang pagsakay mo? Sino magsusundo sa iyo? Magpasundo ka ba? Ay, sakay lang daw kami ng ganyan. Sige, bigyan mo ako ng picture para alam ko kung saan ka pupunta, kung sino mga kasama mo. Opo. Yan! Hindi yung, yun na naman, kasama mo, mga barkada mo, mga ganito, mga basaguliro, mga ganito, mga ganyan, mga ganon. Nauuna na yung pagdideklara kaysa sa makinig ka muna sa anong mga sasabihin nila. Rebuke is real. So, ayan, si Isaac, modelo natin, pinapanalangin niya ang kanyang mga anak. At, dahil paborito niya si Jose, yung mga anak naman ni Jose nandoon sa Ehipto, di ba, dinala na nila si Jacob ay dinala na ni Jose doon sa Ehipto. So pinakilala ni Jose yung kanyang mga anak. Ito mga anak ko, pinapanalangin ni Jacob ang mga anak ni Jose. So ang mga anak ay dapat na ipinanalangin. Ang mga anak ay hindi atin, sila ay mga ng Diyos, mga sabihin nating regalo sa makatuwid. Dahil regalo yan, ingatan natin yung mga yan. So, rebuke Israel tayo niyan. Kasi pinapaalala sa atin ng banal na espiritu ang mga dapat nating gawin bilang mga magulang. So, dito naman tayo, Dahil, dito sa 23, dahil sa pananampalataya, hindi natakot sumuway ang mga magulang ni Moises sa utos ng hari. Sapagkat nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Sapagkat nung mga time na yun,
ay nagkaroon ng genocide na kung saan ang hari ay gusto niyang patayin ang lahat ng mga Israelita mula 0 to 3 years old. Pero ang ginawa ng mga magulang ni Moses ay lumabag sila sa utos ng hari, itinago nila si Moises sa loob ng 3 buwan. Itinago nila. At yan, pagkatapos nun ay gumawa na ng basket yung nanay ni Moises. At yun nga, nilagay siya doon sa basket na yun at pinalutang-lutang doon sa Nile River na kung saan nandoon ang prinsesa at doon siya naliligo. Oh. Yan ay pananampalataya. Dahil sa pananampalataya ay tumanggi si Moises na tawagin siyang prinsesa, anak ng prinsesa. At mas pinili pa niya na manindigan. Pinili pa niyang manindigan, kaya nga pinatay niya yung isang ano, 'di ba, yung isang Egyptian na nanakit ng isang Israelita kasi yung dugo niya Israelita siya eh. So umalis siya sa karangyaan at pinili niyang doon sa kaparangan, doon siya mamuhay. Oh, dahil sa kanyang pananampalataya ay sinimulan niya ang pagdaraos ng pista ng paglampas ng anghel. Inutosan niya ang mga Israelita na pakira ng dugo ng tupa ang mga pintuan nila para mailigtas ang mga panganay nila sa anghel na papatay sa mga panganay ng mga Ehipsyo. So, yun ang utos ng Diyos sa kanya. Sabi niya, ano ba yan? Imposible naman yan. Bakit ganun? Lagyan pa talaga ng ano ang pinto? Ng dugo. Dugo ang pinto. Wala na siyang maraming reklamo. Kundi, sinunod niya dahil sa kanyang pananampalataya. Nilagyan niya, nagkatay sila ng tupa. Tupa na unblemished. Yung matabang tupa na maaaring panganay na tupa at kinatay nila, so lahat na ang dugo na yan ay nilagay nila doon sa pintuan. Nang sa ganoon, yun yung last plague na ibinigay ng Diyos sa mga mga Ehipto, kay Pharaoh, kasi ayaw niya talagang paalisin yung mga Israelite dahil sila mga ka-Team Jesus, ang mga Israelita naging dami nila, bilyon. Milyon na mga, ibiruin mo yung milyon na mga tao, lumami at dumami sila kasi nga, 'di ba sila ay nasa lahi ni Abraham, ayun ang pangako ng Diyos Ama sa kay Abraham. So dumami ang mga Israelite. Ayaw ng Pharaoh na i-release ang mga Ehipto, ang mga Israelite sapagkat 'yun ang kanilang working force. Ang mga Egyptians, mga tamad. Hindi man yan nagtatrabaho, yung mga dirty works. Hindi man yun ang nagtatrabaho. Ang mga Israelites man ang nagtatrabaho. Pagdating doon sa kaharian, sino ang kanilang mga tagalingkod, ang tagalinis, ang tagapagaluto, ang mga Israelites, kasi sila nga itinuring na mga slaves. Ang mga Israelites ang kanilang working force. So, kung mawala ang mga Israelites, ano mangyayari? Wala ng working force dahil hindi man nagtatrabaho mga Egyptians hanggang ngayon nga eh. Mga Pilipino nga ang working force ng Egypt, ng mga Middle Eastern, di ba? Ang mga Pilipino kadalasan o ang mga Asian. So, ayaw. Silang mga nagtatrabaho. Pero ang sabi, ilagay mo sa pinto. Kaya naniniwala si Moses at nilagay niya. So, ano nangyari? Ang mga Israelites, ang mga bahay na mayroong dugo na nakalagay sa pinto ay nailigtas ang kanilang mga panganay na anak.
Samantalang ang mga Egyptians, ang mga panganay nilang anak ay namatay at pati na ang anak na panganay ni Pharaoh. Kaya yun ang dahilan, kaya wala siyang choice kundi i-release ang mga Israelites. Subalit sa kalagitnaan ay nagbago naman ang isip niya. Pero naniniwala ako na ginawa yun ng Diyos na magbago ang isip niya, na sabi niya, sugurin mo ang mga Israelites, pabalikin mo sila rito, at tayo na. Sinugod nila ang mga Israelites. Para sa ganoon, ay mangyari yung himala na nais gawin ng Diyos Ama doon sa Red Sea. So, ito naman yung sinabi dito sa Red Sea, sinabi dito, no? Dahil sa pananampalataya, dito sa 29, dahil sa pananampalataya, nakatawid ang mga Israelites sa dagat na pula na parang dumadaan sa tuyong lupa. Pero nang sinubukang tumawid ng mga humahabol na Ehipsyo, nalunod sila. No? So yan, hinayaan ng Diyos Ama yun na ang Pharaoh ay magbago ang isip at sabihin niya, okay, sugurin natin, habulin natin ang mga Israelites, pabalikin natin dito sa Ehipto. So yun ang nangyari na nagkaroon ng himala na ang Red Sea ay nahati sa dalawa at dumaan sila, ang mga Israelites ay dumaan doon sa tuyong lupa hanggang sila ay makarating doon sa kabilang ibayo at nang sumunod naman ang hari, sumunod naman yung mga sundalo ni Pharaoh, go! Habulin nyo, sumunod naman sila doon sa Red Sea, sa kalagitnaan, kinain sila ng tubig. Diba? So, nalunod ang mga Egyptians, ang mga taga-Ehipto, ang soldiers, nalunod. Yan ay dahil sa pananampalataya. Kasi kung ikaw, wala kang pananampalataya, nakita mo, ang tubig ay nandito sa gilid mo, ang tubig ay nandito sa gilid mo rin, left and right, dadaan ka dyan. Kung wala kang pananampalataya, nandoon yung fear mo, at sabihin mo, ayoko nga, maiwan na ako dito. Wala kang pananampalataya nun. Pero dahil naniniwala ka, kagaya kay Moses, go, believe, ayan, naniniwala siya na ang Panginoong Diyos ang nandoon sa kanilang kalagitnaan, hindi sila kakainin ng tubig. Kaya ayan, onward soldiers, so again, nagtuloy sila kahit na nasa gitna ng tubig, naniniwala sila, sumunod pa rin sila. Hallelujah. At sila'y nakarating sa kabilang dako. Yan ay pananampalataya. Ano pa ang sabi dito? Si Joshua, yan sa 30, dahil sa pananampalataya, gumuho ang mga pader ng Jericho matapos itong ikutan ng mga Israelita sa loob ng 7 araw. Hallelujah. Sa loob ng 7 araw ay inukutan ng mga Israelita ang Jericho. Alam mo yung Jericho, the fall of Jericho. Yan ay nasa Joshua na yan kapag ito yun, di ba, namatay na si Moses, kinuha na si Moses. No? Kinuha na si Moses ng Diyos Ama, hindi na siya nakarating sa Promised Land. Ngayon, ang ipinalit ay si Joshua na bata pa. Wala siyang natatakot siya, pero kaya sabi niyan sa Joshua 1 verse 9, di ba? Do not be afraid nor dismayed, for I am with you wherever you go. So yun ang pangako ng Diyos sa kanya. Huwag kang matakot, huwag kang ma-discourage. Kasama mo ako. Kaya ang instruction ng harap sila doon sa Jericho. Ang Jericho na yan ay puno, grabe yung yung kaharian na yan. Malakas ang kaharian na yan. So, sila ay kakaunti lang. Sabi ng Diyos Ama, huwag kang matakot, kasama mo ako. Ang sabi ng Diyos, ikutan ninyo ang Jericho.
magpuri kayo sa akin, ikutan ninyo ang ano ng Jericho, nagugulat ang taga Jericho at sabi, anong ginagawa ng mga kaaway nating ito? Ganito ba sila makipagdigma? Ganito ba sila makipagdigma? Nagpupuri sila sa Diyos. Nagnana ng trompita. Ganyan. Iniikot nila ang Jericho. 7 days nilang iniikot ang Jericho. 7 days. No? Oh. Iniikutan lang nila, tapos balik sila doon sa kanilang kampo. Ganyan. No? Tapos kinabukasan na naman, maaga pa, madaling araw, matutulog pa ang mga taga Jericho, inikutan na naman nila ng 7 days. Ayan, 7 days, 7 days. Darating din tayo niyan kung mapag-usapan na natin ang Joshua. 7 days, at nang pagkatapos ng 7 days, nagapi nila ang kaharian ng Jericho na wala silang ginawa kundi ang umikot ng 7 days na nagpupuri sa Diyos Ama. Hallelujah! Ay, God is good. So, ganun yun, mga ka-Team Jesus. Sino ang naghiganti sa kanila? Sino ang nakipaglaban sa kanila? Hindi sila, hindi ang tao, kundi ang Diyos. Nagkaroon ng kidlat, nagkaroon ng lindol. At na-collapse ang kaharian ng Jericho. O sinong gumawa nun? Hindi ang tao, kundi ang Diyos. Dahil walang imposible sa Kanya. Umikot lang sila sa kaharian ng Jericho. 7 days nilang ginawa yun. Madaling araw. May testimony kami niya ni Tito Brian. Pat bukas na lang natin gawin. Abangan ang testimony. Hallelujah. No? Tungkol sa Jericho na yan, sa pag-ikot ng mga Israelites for 7 times, for 7 days, sa madaling araw o early morning ginawa nila yun. Hallelujah. So yun pinapakita na sa atin dito, mga ka-Team Jesus, ang testimony, ang mga gawa ng mga ninuno natin noong unang panahon, dahil sa kanilang pananampalataya, sila ay itinuring na matuwid sa harap ng Diyos. Kung nangyari yun sa kanila, mangyari dun sa atin, mga ka-Team Jesus. Because God is the same yesterday, today, and forever. Mangyayari din yan sa atin kung mayroon tayong pananampalataya sa Diyos. So kung ano man ang inyong mga kinakaharap ngayon sa kasalukuyan, kung ano man ang ating kinakaharap ngayon sa kasalukuyan, kung tayo'y may paniniwala, may pananampalataya, kaya nga yung faith of a mustard seed, sapat na nga yun Paano pa kung ang iyong pananampalataya ay malaki? Kung ang pananampalataya nga na isang seed, mustard seed lang, sabi, if you have a faith like a mustard seed, you can tell this mountain, you transfer. Lilipat yung mountain na yan. Ang ibig sabihin, hindi yan mountain na physical, yung bundok ay lilipat doon, hindi. Kundi yan yung iyong mga pagsubok sa buhay, yung mga problema mo. Dapat ikaw ang kakausap sa problema mo at sabihin mo, problema ka lang. Meron akong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ako'y nananampalataya sa Kanya. Andito ang aking mga pananampalataya. Sinabi niya sa Kanyang salita, ang pangako niya sa akin. Ganon dapat tayong mga Kristiyano. Nagiging malakas tayo, we are motivated, we are delighted. Bakit? Kasi pinanghahawakan natin ang mga pangako ng ating Panginoong Hesukristo sa mga buhay natin. Mayroon tayong pinanghahawakan. Bakit ako matatakot? Ang sabi ng Diyos sa akin sa Joshua 1 verse 9, do not be afraid nor dismayed.
For the Lord is with you wherever you go. Oh, bakit ako matatakot? Kasama ko ang Diyos na nagmamay-ari ng lahat. Kasama ko ang Diyos na buhay. Kasama ko ang Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa, ng mundo, ng kabuuan, ng daigdig. Hallelujah. Bakit ako matatakot? Pero hindi ibig sabihin no, na hindi tayo natatakot, nagiging mayabang na tayo. Hindi yun ang ibig sabihin nun. No? Kundi, hindi tayo natatakot na harapin ang mga pagsubok na ito. Hindi tayo natatakot na magbahagi sa salita ng Diyos sa kanyang kabutihan, sa ating testimony. Bakit? Sapagkat ginagawa natin ito para sa Diyos. No fear. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, kundi ang ibinigay niya sa atin ay espiritu ng kapangyarihan, ng pagmamahal at ng pagpigil sa sarili. So, nagkakaroon tayo ng lakas, nagkakaroon tayo ng confidence, sapagkat mayroon tayong pinanghahawakan na mga pangako ng Diyos. Yun nga ang ating mga testimonies. So, mayroong pinapaalala ang Holy Spirit sa atin. Mga ka-Team Jesus, kung isa kayo sa mga nag-share ba ng inyong testimony, huwag ninyong i-post yan sa sarili ninyong Facebook kasi offering mo yan sa ministry eh. Huwag kang makipagkompetensya sa ating Facebook. Dahil nga, instead of makipagkompetensya ka, dapat sumuporta ka, i-share mo, sabihin mo sa iyong mga kaibigan, i-message mo sila sa Messenger, please, makinig ka nito, ganyan, it will enlighten you, it will encourage you. Yun dapat gawin ninyo. Huwag kayong makipagkompetensya sa ating Facebook page. Pinost nga natin yan dyan para exclusive yan. Owned by Team Jesus Ministry. Yun. Minigay mo na yun eh. Ibig sabihin nun, that's not your property anymore. You offer it to the Lord. So, hindi na yan sa'yo. Huwag nyo i-post yan sa personal ninyong mga account. Hindi mo naman yan property. You offered it to the Lord. Hindi na yan sa'yo. Naintindihan natin yun? Privacy na yun ng ministry. So, suportahan natin ang ministry. Tingnan ninyo, kung walang magsasabi na, okay, meron kayong love gift niyan. Pag naglagay kayo ng comment, pag nag-share kayo, may love gift kayo, hindi nyo ginagawa. Hindi nyo kusang ginagawa ang pagsuporta sa ministry. Gayong kayo naman ay sinusuportahan ng ministry ng Diyos. Tingnan nga ninyo yung nasa YouTube. 8 views, 9 views. So, ang ginawa ko kagabi, maaga akong nakauwi, maaga pa lang, pinagpi-play ko, marami naman tayong mga dito, mga gadgets, pinagpi-play ko yung mga shorts natin doon, para marami naman ang mga views. No? Yun ba mga ka-Team Jesus ba? Wag, in-offer mo na yan eh. Wag mo na yang i-post doon sa personal Facebook mo. Kasi, sa ministry man yan. Binigay mo na yan sa ministry eh. So, i-respeto mo yun. Yan ang kulang sa atin eh. Wala tayong, yung discernment ba sa Holy Spirit. You already offered it. Kagaya ba, pag nagtatithe ka ba sa church, sabi ng Holy Spirit, ibigay mo yung tithe mo dyan sa ministry. Pag nagbibigay ka ba, sasabihin mo, oy, yung aking dyan, nagbigay kaya ako dyan ng $500, saan na kaya yung 500 ko? Hindi na yan sa'yo kasi in-offer mo na nga eh. Binigay mo na yan, ang kusang loob mo niyan eh. Kusang loob mo yun na ibinigay. Kaya sa ministry na yan, ibigay mo yan sa ministry, wag mo isama doon, i-post mo pa yan sa personal mo, that is not yours anymore. Naintindihan natin yun? Wag tayong makipagkompetensya sa ministry.
You offered it. Offer it. Gusto mong mag-post ng iba, di gawa ka rin ng ibang mga memory verses. Ang dami naman dito kung gusto mo. Diba? Suportahan natin ang ministry kasi sinusuportahan naman tayo ng ministry ng Diyos, ano man ang mga proceed natin sa YouTube, sa Facebook, binabalik naman natin yan sa ministry. Hindi naman yan sa sarili namin. So magkaroon tayo ng pagrespeto ba at paggalang. Naintindihan natin yun. Discernment yan ng Holy Spirit eh. Sacrifice natin yan eh. Binigay na natin yan. Hindi na natin yan aakuin na atin. Naintindihan natin yun? Naway, bigyan tayo ng karunungan ng Diyos. I am declaring that. Yung wisdom ba? Wisdom and understanding. Yung discernment ng Holy Spirit. Gift kasi yan eh. Gift kasi yan. Pag walang love gift, ay, walang papansin dyan sa pinopost natin, walang papansin dyan sa, sa testimony, walang magsusuporta, walang magsishare. That's selfishness! Ano bang ginawa sa ministry, ano bang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa inyo sa pamamagitan ng ministry niya? Sa Team Jesus, pinabayaan ba kayo? Yan ang espiritu ng makasarili. Selfishness yan. Selfish. Kaya I rebuke that spirit of selfishness sa mga puso ninyo. Na parang wala kayong pakialam kung anong ginagawa ng ministry sa mga buhay ninyo. Gayong kung tutuusin ang mga taong nasa likod ng ministry ng Diyos ay napakalaking sakripisyo ang ginawa nila upang maitaguyod ang ministry at sundin ang kalooban ng Panginoong Jesucristo sa mga buhay nila. See? Rebuke is real. Ba't nagdadasal ko, Panginoong Jesucristo? Tulungan mo po itong mga anak mo, Lord. Magkaroon sila ng discernment. Karoon sila ng yun bang gratitude. Gratitude sa iyo, Panginoon Jesus. So kung ano mang ginawa mo sa kanila sa pamamagitan ng iyong ministry, Panginoon Jesus. No? So pag binahagi na natin yan, halimbawa itong ating tinatawag nating monthly due na 100 pesos na kinukolektahan tayo. Pag binigay na natin yan, sa ministry na yan eh. So wag na nating isipin na, oy, mayroon pa kaya akong 100 pesos na binigay dyan sa ministry, sa ganyan, sa Team Jesus. Kasi binigay mo na yan at ibinalik na yan ng Diyos sa atin ng 100 folds ang ating mga ibinigay para sa Kanya. No? Binalik na yan ng Diyos sa atin ng 100 folds. Kung ano man ang ibinigay niya, ibinigay natin sa ministry. Binalik na niya yan ng higit pa, mga ka-Team Jesus. Hindi lang natin alam sapagkat ang akala natin, makasarili tayo eh. Ano man ang ibinigay ko yan, akin yan, akin yan, akin yan. No. Tanggalin natin ang ganong uri ng espiritu. Patayin natin ang ganong uri ng espiritu sapagkat hindi yan nanggagaling sa Diyos. Ang ating i-absorb, ang ating i-meditate ay yung kabutihan ng Diyos. Salamat sa Diyos, ako ay ginamit ng ating Panginoong Jesucristo upang maging pagpapala sa iba. Yun dapat. Salamat sa Diyos, may resources ako na ganito, isuportahan ko ang ministry para sa kapurihan ng Diyos. Ganun dapat na uri ng pag-uugali because we are one body in Christ.
Hindi namin magagawa ito, mga ka-Team Jesus, kung kami lang dito. Nasa likod lang kami. Ang aming frontliner ay si Panginoong Hesukristo. Hindi namin ito magagawa kung kami lang. We need your help. We need your support. We need your prayers. Ganon yun eh. Ganon ang ministry. Ang ministry, kaya nga, isinasama kayo doon sa YouTube natin, kahit sa Facebook. Sapagkat, ang Facebook na ito, hindi nga nakalagay yan, Abita o Brian, ang Facebook na ito ay sa ministry yan. Ang YouTube na ito ay sa ministry yan. Ibig sabihin nun, sino man ang mga kasapi dyan ay kasama yan. You are part of the ministry. You are part kung ano man ang mayroon sa ministry. Hindi atin ang ministry eh. It's not our ministry. It's the Lord's ministry. It's the Lord's ministry. Hallelujah. Oh, Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sa pagkatuto namin sa iyong mga salita. Maraming salamat po sa pagtuturo niyo sa amin. Maraming salamat po sa pag-motivate, sa pag-encourage ninyo sa amin, Holy Spirit. Na tingnan namin itong mga pananampalataya ng aming mga ninuno noong mga panahon noon nila na nagdahil sa kanilang mga pananampalataya ay naging posible ang mga bagay na imposible sa paningin ng tao. Oh, hallelujah. Lord, nothing is impossible with you. Thank you so much. Ano man po ang aming mga kinakaharap ngayon sa kasalukuyan, ang struggle namin sa aming mga asawa, mga bana, sa aming mga anak, sa aming mga pamilya, financial, at iba pa, Panginoon, you are over them. Sila ay mga struggle lamang, sila ay mga problema lamang. Subalit naniniwala kami na mayroon kaming Diyos na buhay, ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundo. Mayroon kaming Diyos na makapangyarihan. Mayroon kaming Diyos, oh hallelujah, na nakakaalam ng lahat at walang imposible sa Kanya. Hallelujah. Yes, Father God. Thank you. Thank you sa iyong kabutihan. Thank you sa pagpapalakas ninyo sa aming mga espiritu, sa aming mga kaluluwa, nang sa ganoon ang aming mga katawang lupa ay lalakas din dahil sa iyong pagpapalakas mo sa aming espiritu sa pamamagitan ng pagkain namin ng iyong mga salita. Oh, hallelujah! Woo! Jesus, salamat po sa iyong kabutihan. To you be all the glory and honor, Holy Spirit. Maraming salamat dahil ikaw ay nandito sa aming kalagitnaan as we declare that Jesus is Lord over us. The King is in the room as we declare that as for us and our family, we will serve the Lord Jesus Christ. We plead the blood of Jesus to cover us from our head down to the sole of our feet, declaring that no weapon that form against us shall prosper in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We activate the billions of angels of the Lord in front of us, behind us, all around us. Wherever we go, we will not be afraid, for you are with us. Lord Jesus, your Holy Spirit is upon us, and your billions of angels are within us, surrounding us. Hallelujah. We declare victory over our enemies. We declare victory over our problems. We declare victory over our struggles. In the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. We declare that we are blessed. We declare that we are blessed. We are richly blessed. We declare that our bodies are healthy. We declare that our internal organs are healthy. Hallelujah. We declare the wisdom and understanding, discernment of the Holy Spirit over us. In the name of Jesus and by the blood of Jesus, for the glory of God Almighty alone. Hallelujah. In Jesus' name. Amen! Woo! Praise the Lord! Napakabuti ng Diyos, no?
Napakabuti ng Diyos. Kaya kailangan na ideklara natin ang kabutihan, mga katimjisas, ang kabutihan ng ating Panginoong Kristo. Ideklara natin ang mga mabubuting bagay, ang mga magagandang bagay na posibleng mangyari kapag tayo ay naniniwala nito. By the grace of God and the glory of God. Hallelujah. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.